Thank you, Mr. President, and thank you for the patience of the sponsor. As His Honor had pointed out, it's a 1965 and 1969, no, the first one was 65 yata, and 69 law, so this representation had to refresh herself on those laws, Your Honor. Hindi pa ho ako pinapanganak nung 1965. Nung inamen, pinanganak na ako, pero hindi ko pa ito nabasa, inaamin ko naman po. Anyway, if we may go to the very important point of the gentleman, no? First of all, let's put on record that we respect His Honor's concern for the parents, no, who have expressed their problems, no, who have reached out to share their problems. No, we respect that, Your Honor, and we totally respect and appreciate His Honor's persistence in bringing this to the attention of DepEd, so that if there are solutions that can be made, they can be made. With that in mind, Your Honor, the question of His Honor, if I may paraphrase it to be sure that I respond accurately, is meron namang batas na nagbabawal na magkolekta ang PTA. Tama ho ba ang intindi ko sa tanong? Is that a correct understanding? RA 5546, bawal po talaga ang contribution, collection sa mga estudyante whatsoever, whether yan ay voluntary or otherwise, except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Yun lang po talaga minention sa 5546. Wala nang iba pa. Kaya kung meron pong ginagawang collection other than those mentions, then that is against the law, against 5546, which is happening right now in so many public elementary high school. And marami pong lumabas na mga department order, and I can mention a few of them, na they're trying to circumvent the law para lamang matuloy yung gusto nila mangyari ng eskwelahan na kumolekta. Ang point ko lamang po dito, Mr. President, Your Honor, Madam, mag-implement na tayo ng policy. Meron tayong law, then dapat it's up to the executive para ma-implement itong law. Because the last time I was informed na gumawa ako ng batas para ma-implement na raw, mag-implement ng batas. Nagagawin ko, I don't have to because meron na palang dalawang batas, Your Honor. Yes. Your Honor, Mr. President, His Honor is correct in his paraphrasing or delivering the provisions of RA 5546, kung saan ho, and I will just read it, no, para clear, yes, maintindihan din ng mga kasamahan natin yung issue po na malapit po sa puso ng ating kasamahan. The Section 1 of RA 5546 states, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students and teachers of public and private schools, colleges and universities is hereby prohibited. Tama po, sir, no? Yan, Mr. President, yan po ang tinutukoy ng ating kasamahan. Tama po. Tama ho ba? I agree. Yes, okay. So, nung ako ho nakikipagdiskusyon sa DepEd, aware po sila dito na bawal talaga ang collections of contributions in any form from school children, students, and teachers. And that is why in their Department Order number 49 series of 2022, known as the Promotion of Professionalism in the Implementation and Delivery of Basic Education Programs and Services, prohibits DepEd officials and employees from seeking contribution, support, solicitation of any kind or any kind of intervention from non-DepEd entities. It goes on to say, likewise, the department implements a no-fee collection policy wherein no fees shall be collected from learners in kindergarten up to grade 4, while fees on certain memberships may be collected from learners in grade 5 and above, strictly on a voluntary basis, e.g. Boys and Girl Scouts, Philippine National Red Cross,
parent-teachers associations. So ito po yata, sir, ang implementing order na hinahanap nyo, Mr. President. Is His Honor, do I respond to His Honor's question by pointing out this DepEd order number 49? Thank you, Mr. President, Your Honor. Pero can a department order supersedes a Republic Act? Mr. President, in my humble legal opinion, this department order is consistent with the law. But I am very open to hear His Honor's concerns kung meron dito sa department order na inconsistent. Kasi isa po ako sa naniniwala na hindi talaga dapat nagsusupersede ang Correct. isang department order. We are one with that. And Thank you. I let the record show that the minority floor leader is nodding his head because for more than a decade, magkakasama kami always reviewing this department orders. Hindi ho tayo Okay. nagtotolerate na nag-e-exceed. Exactly. So, nagkakaisa po tayo dyan, Mr. President. Pero dito po sa RA 5546, Mr. President, Your Honor, Madam, totally pinagbabawal ang any form of collections, voluntary or otherwise, except Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and then donors for the support of Barrio High School. And I have a definition of Barrio High School with me. Never did this RA mention about PTA. Yes, Your Honor. We noted that the mention of PTA is now in that department order. Upon further review and discussion with the DepEd, we are now looking at the entirety of RA 5546, wherein it states Yes. Thank you. Mr. President, when we look at RA 5546, Section 1, and I will read it again, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from 1, school children, 2, students, and 3, teachers are hereby prohibited. So in the case of the PTA, Your Honor, what has been the policy of DepEd since 1969, just to be clear, it is not the policy of this administration alone, but since 1969, minana nila ang policy, is that there is a total ban on collection from the children, the school children, the students, and other teachers. But they recognize PTA as a separate entity that on their own have their own rules and guidelines and may on their own come up with fundraisings that are voluntary in nature. Fundraisings. Okay. Well, just to be clear, Your Honor, Okay. that is my own choice of words, That's Mr. your own choice of President, words. yung fundraising. No? I Okay. use it generically po, Madam, Mr. President. meron ba diyang batas na kung saan, batas tayo, dinidefine ang meaning and function ng PTA? Alam niyo po ba yun? Dito na meron? sa RA 5546, wala hong banggit Wala. ng PTA. Tama. Wala Pero po. I will ask DepEd if there are No, any don't other... ask DepEd. Ako you pong don't bahala. need to know. Okay. Ako nang bahala. Yes, Mr. President. PD 603, December 10, 1974, dinefine ang meaning ng PTA. At nowhere here na nagsasabi ang PTA pwedeng mangolekta.
Ang sinasabi rito, ang PTA isang programa, samahan, na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, anong problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at ng mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante. Yung pong pinakabuod. Never doon sa PD na yan did mention na pwedeng mangolekta ang PTA ng contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan. Mr. President, I will respond to his Honor's observation on the definition of PTA. Umpisahan ko po kung ano tong PD 603, no? This is the Child and Welfare Code. Familiar po tayo dyan. It's basically a law that governs, is meant to protect children. And Section 77, Section 77, just to be clear, malawak ho itong batas na ito kasi ito din ho ang naging foundation ng Foster Care Act na naging basis ng mga amendments natin on foster care law. So it's a very general law, quite detailed, no, in various ways of protecting children. So there is a section on home and school, Chapter 2 po ito. And Article 77, as His Honor correctly points out, mentions Parent-Teachers Association. It states every elementary and secondary school shall organize a Parent-Teacher Association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and their solutions relating to the total school program and for ensuring the full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. All parents who have children enrolled in a school are encouraged to be active members of its PTA and to comply with whatever obligation and responsibility such membership entails. Parent-teacher associations all over the country shall aid the municipal and the local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquent control measures and in the implementation of programs and activities to promote child welfare. Mr. President, in response to His Honor's concern or conclusion that the Parent-Teachers Association do not have the authority to collect. Tama ho, no, sir? Mr. President, that is the question, no? That the Parent-Teacher Association, by definition here in PD 603, do not have the authority to collect. That is the question, Let correct? me rephrase what I said. Mr. President, Your Honor, I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions, voluntary or otherwise. Saan po sa ating konstitusyon, saan po sa ating batas. Yun po gusto ko para maging malinaw po sa atin lahat. Yes, Dapat po understood. nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang pong definition ng PTA, which is, sabi mo, very vague, general, is PD 603, pinakamalapit. However, dito sa PD 603, hindi po sinasabi na ang PTA ay binuo para mangolekta sa mga estudyante ang mga eskwelahan. Mr. President, Your Honor, Madam. Mr. President, I just needed to confer with DepEd if tama po ang intindi ko. So in Article 77 of PD 603, which I had just read into the record,
as I said, it states there that that every elementary school shall organize ito nga hong PTA relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. To address, they are meant to create a forum to address the problems and the solutions. So the practice of DepEd has been to support to allow the PTA to follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing those I'm programs, sorry, Mr. including yung at tapusin ko lang po, Sige po. including yung fundraising. Yan po ang naging practice ng DepEd since 1969 po. Practice is different from what the law says. You can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yon ay labag sa batas. There is actually, Mr. President, no prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So Okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit po Correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga Mr. hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, I'm sorry, we I can beg to identify disagree. the issue. I No, the beg issue, to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. sir, the These are issue, the I don't These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sa pilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is Yes, submitted I'll be so more than that happy to we give it to can you. give it to DepEd kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante, talaga hong iimbestigahan nila. So tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta?
And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata, hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi kulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan, dagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan, di ba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, entrance, kung ano pa man. Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may call the attention of our chairman, talaga naman wala na tayo, nagbibigay tayo ng maraming pondo, but hindi talaga nakokompleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame. Lahat po yun falls under repairs of basic facilities. Pero natanggalan po yan ng pondo, na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. I think I want to assure our colleague that hanggat makakaya, sinusuportahan ng ating chairman yung ating recommendation to increase the MOOE. So that basic principle, I think everyone in the Senate supports His Honor, na mapondohan sana ng lahat na yan. So, remaining na lang po yan, kung ano ho, hanggang saan ang kakayahan ng PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. Hindi ko naman ho kayo bobolahin, Mr. President, na iba yung policy. Yan po ang policy na ginagamit po nila. So kung may recommendations, suggestions ang ating kasamahan, this representation is happy to relay at nandito naman ang DepEd para pakinggan ang mga suggestion ng ating kasamahan. Thank you, Mr. President. Thank you, good sponsor, Honorable Congresswoman Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, sorry. Thank you. Pero gusto ko lang pong balikan, Mr. President, Your Honor, yung sinabi mo, it's been a long time practice. Tama? Policy po. Policy, okay, sige. I stand corrected. It's been a long time policy na pinapractice sa DepEd for so many years na ilan sa atin hindi pa pinapanganak dito. Of course, ako pinanganak na ako dyan. Pero dapat a policy should be dictated by the law. So is there a law na kung saan sinasang-ayunan ng policy na sinasabi nyo matagal nang pinapractice ng mga taga-DepEd? Dapat lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mga eskwelahan, lalo sa DepEd, na who's receiving a lots and lots of budget by the billions, dapat nandoon nakasaad sa batas. Hindi pwede po silang gagawa-gawa ng sarili ng policy na wala po sa batas. Dapat lahat po ng polisiya nandoon po. Mr. President, may I respond to that statement? Mr. President, as I said, no, kaya ho ako nag-abalang ipaliwanag na ang PD 603 is a very broad law intended to protect the rights of children. Kaya nga po, Child and Youth Welfare Code ang pangalan nito. And there is just one chapter on home and school, which is only 2 articles. So, dito po sa articles na to, at binasa ko naman on record, yung pag-create ho ng PTA, wala na hong detalye yon. The fact, Mr. President, that there is no prohibition, that there is no provision that specifically or expressly prohibits the PTA from engaging in certain acts to pursue their mandate. Yes, there is. Mr. President, if I may just continue. My statement is, the fact that there is no provision that expressly prohibits the PTA from pursuing their mandate is in itself an accepted
principle that there is no violation. It is a rule of statutory construction that what is not expressly or impliedly prohibited by law may be done. So yan ho ang ating statutory constructions when it comes to prohibited acts. So pag sinabi po natin bawal ito, then we need to produce that law that prohibits it. And so we do have yung dalawang RA na binanggit naman ng ating kasamahan. Meron nga hong RA na nagbabawal. Yes. But that is why I have been repeatedly explaining that since 1969, ang implementation ng ating DepEd dito, they believe that they have been implementing this in the true spirit of the law na nagsasabing bawal mangolekta sa bata. They cannot collect contributions from school, children, students, and teachers. Yun ho ang specific wording of the law. Exactly. Sige, pagbigyan ko po, I yield my floor to Mr. President, Minority Yes, Leader. Minority Floor Leader. thank you. With the permission of my colleagues. The good sponsor mentioned statutory construction, which I used to teach in law school. We have to harmonize, and I'm thankful for the discussion. At least we brought out the RA 5546, and then Article 77 of the Child and Youth Welfare Code. Kung makikita po natin, yung RA, bawal mangolekta sa bata. Okay. Actually, sino kinokolektahan mo kung nangongolekta ka sa bata of elementary school age? Hindi ba magulang din? So if you look at the spirit of the law, bawal mangolekta sa bata at sa kanyang magulang. Ang proviso sa dulo, kung out of the goodness of the heart of the parent, willingly, without any prompting or solicitation, magdodonate siya sa school, hindi bawal yun. Okay. And then, if you look at Article 77, shall organize the PTA, in-enumerate ngayon yung purpose ng PTA. Wala po dun because it should solicit funds to financially help the school. Wala rin po dun sa Article 77 yun. So if we harmonize the two provisions, not only looking at the letter, but also looking at the spirit, I would tend to agree with the point of our interpellator, Senator Tulfo, na bawal. And if there is a department order na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents, let's review this department order because in my humble opinion, it violates the law, Mr. President. So thank you for the time, sir. Thank you, Minority Leader. With the indulgence of our colleagues, may we recognize, Mr. President, our Senate President Pro Tem for her interjection? Yes. Our distinguished Senate President Pro Tempore, Senator Lauren Legarda is recognized. Thank you, Mr. President. May I humbly suggest that since the GAA is the most important piece of legislation, it may be applicable only for the next 12 months, however, but you can keep on making it a special or a general provision. If it is the advocacy of the good gentleman, the interpellator, and if the Vice Chair and the Chair would agree, then perhaps a draft of a special provision to reiterate an old law or a policy that may be general but may apply to that may be reiterated in a special provision for the DepEd budget to use a better word, prohibit, not encourage, no forced contribution when applicable, when reasonable. I leave it to you how to draft it. If, based on the conversations, discussions I've been hearing, while it is a very important thing and there are many other issues in the education sector, perhaps the way forward for the solution would be a special provision, if the Chair and the Vice Chair would agree. That would refer to policies, department orders, and the old law from the 1970s, which I heard. So that's my humble suggestion, Mr. President. How that provision will sound, will be drafted, I leave it to the body. But it may prohibit or not, at least not encourage
the contribution, especially from the poor families. Libre na nga ang matrikula, pero kung yung hinihingi ng contribution ay higit pa sa libreng matrikula, kawawa rin naman. So, pwede natin gawin parte yan ng ating batas na ginagawa. Thank you, Mr. President. Yeah, thank you, Senator Lauren Legarda. In fact, if I may quote Yusek Poa, sabi niya nung last hearing, doon naman po sa overall efforts, as you know, school-based feeding program is actually one of the ways na hindi napapansin, pero ito po yung ways to prevent yung ating mga dropouts, unquote. And I agree. And that's very commending. Pero it defeats the purpose na para hindi po magkaroon ng dropout, para ma-entice yung mga magulang na mga mahirap, na mga estudyante, mga mahirap na magulang na may mga estudyante, na papasukin sa eskwelahan ng kanilang mga estudyante dahil wala nang makain sa bahay. Di ba? Para naman mabusog pagdating sa eskwelahan. Pero pagdating naman sa eskwelahan, kokolektahan mo ng kung ano-ano. Then, yung iba pa nga sa kanila, yung mga sumbong sa akin, Sir, naglalakad na nga lang po ako, 2 kilometro, kasama pong aking tito, wala po akong pampamasahe. Pudpud na nga po yung aking tsinela, sapatos. Pagdating doon sa school, ine-expect kami po ay magbigay ng para sa electric fan. Ito pa po, para sa kalaman na marami. Kuminsan, pinapahiya pa po yung mga estudyante. Nagkakaroon po ng group chat. Nakalista doon sa group chat, sino-sino yung mga nagbigay at sino-sino pa hindi nakapagbigay. So yung mga hindi nakapagbigay, peer pressure, is either gagawa ng remedyo para makapagbigay, masama sa listahan, matanggap ng grupo, or hindi na lang papasok kasi napapaya sila, pagda-drop out na lang. Sayang yung feeding program. So what I'm trying to say here, Mr. President, napakasimple lang naman eh. Okay lang may PTA. In fact, wala akong wala akong against it sa PTA. Use it properly. Dapat yan, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin lamang yan para pag-usapan po yung pong mga problema ng mga estudyante at mga guro para tingnan at i-monitor yung mga activities ng mga estudyante, yung kanilang academic performance. And this is the truth. Your Honors, siguro meron kang estudyante sa public school, may anak ka ba? Maybe wala. Or maybe may staff ka na nag-aaral sa public school, because marami akong staff nag-aaral sa public school here in the Senate saka sa RTIA, at lahat sila nagsasabi na talagang pinipilit yung kanilang mga estudyante magbigay sa kontribusyon. Pag hindi ka nag-contribute, anong consequence? Hindi ka na maging paborito ng teacher. Ikaw ay pwedeng maiwan, ikaw ay mag-scrub ng sahig. Ikaw ang mag-erase ng mga nakasulat sa blackboard. Marami pa pagawa sa iyo. Pero kung ikaw nag-contribute, go home ka na, maganda pa ang grades mo. Yan po ang madalas na mangyari sa iba't ibang mga eskwelahan. At yan po ay documented. At yan po in-interview ko po lahat ng mga staff ko na may mga estudyante sa public school na nire-require po talaga sa PTA pa lamang, binoboto na agad kung ano yung mga pwedeng ma-contribute, anong pwedeng may ayos sa eskwelahan. Just imagine, Mr. President, Your Honor, every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fan. Kung ipon-ipunin natin yung contribution sa electric fan every year, siguro baka marami ng warehouse ng electric fan dyan sa DepEd, kung saan ba dinadala yung electric fan. My question also, Mr. President, Your Honor, di ba meron pong MOE para dyan sa electric fan na yan? Ba't kinakailangan pa pagbayarin yung mga estudyante sa electric fan, sa jobos, sa pintura, sa bond paper, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente. And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na Special Educational Fund ang LGU. In fact, ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd, Mr. President. Saan pupunta yung SEF? Now, my question is, maari siguro ang problema hindi nakakarating sa mga eskwelahan ang MOOE. Saan pupunta yung MOOE? Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE. Yan po ba ay nakakarating ng tama o baka naman nakakarating sa mga eskwelahan pero hanggang sa principal lang? Kaya may mga balita, si principal, magaganda ang mga bahay, magaganda ang mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher gagawa ng remedyo at yun na nga, maningil sa mga estudyante.
Kaya nga po, sabi pa nga ng mga nakakausap ko po, doon sa mga listahan, I think we interviewed more than 100. Sabi, kaya nga po kami pumunta sa public school dahil wala po kami pambayad sa private school. Sila po ay mga tricycle driver, pedicab driver, labandera, kasambahay, factory worker, na mga underpaid, na maliliit lamang sweldo. Salamat nga, sinabi ni Secretary Yusek Poa, and I commend you for saying that, yung programa nyo yan, na merong feeding program para hindi na po tumaas pa yung cases ng dropout para ma-entice yung mga magulang na papuntahin sa eskwela ng kanilang estudyante dahil meron ng pagkain. Gutom kasi sila, kaya hindi sila pumapasok, pero kung bigyan mo ng pagkain, papasok na sila. However, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, parang siningil mo lang dahil pagbabayarin mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I'm just making a statement, Mr. President, Your Honor, kung ano po yung sentimiento ng mga pumunta sa akin, mga magulang, libo na po, sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan nagbabiolate ng law ang kung ano-ano pong department order na ipinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Sabi pa nga ni Minority Leader Coco Pimentel, pag kinolekta mo estudyante, wala naman pera yung mga estudyante, parang sino kinukolektahan mo talaga? In essence, yung mga magulang. So, for me, change that policy, wag na ho tayo mangolekta, zero collection na talaga, voluntary or otherwise, tulad na nakalagay sa batas. Okay? Except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Let's stick to what the law says. Stop na natin yan. Wag na ho tayo magpalabas ng mga department order para we try to circumvent the law para makakolekta. Tuloy, ang duda nito mga magulang, baka siguro gusto nilang magpalabas ng kung ano mga department order para makakolekta sapagkat gusto nilang yung MOE hindi na makarating sa mga eskwelahan. Now, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546, period. And I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Mr. President, just a short response. The policy of DepEd is very clear. They have a no toleration policy on the collection from students. So, itong huling mga nabanggit ng ating kasamahan na yung mga estudyante, nagko-collect, paulit-ulit din na sinasabi sa akin ni Vice President, DepEd Secretary na no, they will not tolerate that and they commit to investigate that. Thank you. So clear po tayo dyan. On that note, may I ask for a minute suspension, Mr. President? Thank you. Session suspended for 1 minute.